Hello mga kagandang buhay! Kumusta po kayo? Nako, na-miss nyo ba ang ating mga sipatan? Marami tayong na-miss mga kagandang buhay sa ating stockyard life. At medyo mag-iisang buwan na rin po siguro na hindi tayo nakaka-cover sa ating mga sipatan at nakipagbalitaan sa inyo ng kaganapan po dito po sa ating negosyo dito sa Negros, ang pagbabaka. So, dumating po ako kanina dito, alas 4 po ng umaga, at ngayon ay alas 8 na ng umaga. Bakit ba napasugod bigla si kagandang buhay ninyo dito sa Negros? Napasugod tayo ng mas maaga dahil po may mga bagay talaga na nakakashock mga kagandang buhay. At ang masasabi ko lang po talaga siguro nun, kung magbigay tayo ng tiwala, huwag sobra-sobra. Lahat ng yan, mga kagandang buhay na kaganapan, dito po sa Team Kabiyahe, ay akin pong tatalakayin sa inyo dahil matagal na tayong walang balitaan, kaya tutok na. Pakita ko po muna sa inyo ang mga development po dito sa ating kubo. Buenos dias, mga kagandang buhay, ang aming munting kubo ng pag-asa para po sa lahat ng mga nagtatrabaho po dito sa livestock buying or slaughter namin na negosyo. Welcome! Ipapakita ko po sa inyo ang mga development habang wala po ang inyong kagandang buhay dito. Yung mga kambing ni Nonoy, dumadami. Yan. Dito ngayon lahat ang ating truck dahil walang biyahe, na-delay po tayo. Kasi nga mga kagandang buhay, bakit tayo na-delay? Dahil umuwi po si Kabeng Roger, 'di ba? Yung mga last na vlogs natin, umuwi po si Kabeng Roger para po magpagawa ng babuyan. Kaya na-delay po ang biyahe natin. Pero sa pagka-delay po ng biyahe ni Kabiyaheng Roger, marami pong nakakashocking na naganap. Marami pong mga revelation ang nangyari dito sa ating negosyo. Kaya isi-share ko po sa inyo. Hi! Kabiyaheng Roger! Hello! Halika, itour mo sila sa project mo ngayon. Hindi ka ba pagod? Masakit ang ulo ni Kabeng Roger. Oo. Ano ba yan sa regarding sa ating babuyan? Oo, regarding to sa babuyan natin. Yan o, tingnan nyo mga kagandang buhay, ang linis. Ang linis ng ating kubo ngayon. Dahil masipag po ang panday na nakuha natin, yun o, bago siyang ligo. Sipag siya magwalis. Kaya tuwang-tuwa naman ako na pugi. Pugi po yung ating mga kapaligiran dito ngayon. So, ayan ang mga manok naman nila Toy. Mga manok nila Toy na negosyo niya. Yun. So, ngayong araw na to, maglo-loading na ng 48 heads ng baka. Ayun po, meron tayong sinabawan dito na ano to, Lilan, yung ano mo, niluluto. Sinabawang patang baboy. Aba, sinabawang patang baboy. Si Lilan, magpapakondisyon dahil po may magaganap mamaya. Napasabog. Oo. Lilan, huwag kang mawawala, ha? Kailangan, ano ka rin, present. So, yun na, ang patata. Pata na sinabawan ni Lilan. Dito lang kami nagluluto. Maraming mga kahoy-kahoy dito. So mamaya ba tayo mag-loading? Sinabi ko mamaya. Mga anong oras? After lunch? After lunch na kami mag-loading. So silipin natin ang mga ilo-loading natin mamaya. Full pack itong kubo
Tapos maganda itong ginawa ni Panday natin na sa kanding, mga kaganabuhay. Oh, nilagyan niya talaga ng bakod. Grabe, ang ganda na ng ano niya, oh. Oh. Aba, meron ng palibot na ano, na bakod talaga at bahay housing po ang ating mga kambing. Silipin natin ang ating mga baka. Yun, pulpak po dito. Yan. As dito sa taas. Ayun yung mga baka natin. So, tingnan natin yung pinagawa dito na kulungan ng baboy ni Kabeng Roger. Oo. Kasi ang balak nga namin, dito kami kukuha ng source ng mga idik. Oo. Dito kami kukuha tapos i-ano namin dito, palakihin ng konti, i-kondisyon tapos ita-travel namin sa Aklan. Dahil matutuloy na po talaga mga kaganang buhay ang ating meat shop. Oo, kasi mas mabili talaga ang baboy doon po sa Aklan. Puntahan natin doon ang kulungan na ginawa ng ating Panday. So, medyo matagal-tagal na rin mga kagandang buhay no, na nagba-vlogs tayo. Siguro mga 2 years na o mahigit na. At ang journey po namin sa pagbabaka ay inyo pong nasubaybayan. No? Grabing hirap, no? Mga kagandang buhay. Yung sinasabi lang namin dati ni Kabeng Roger, sa lahat ng hirap namin, ang ginansya namin knowledge, ideas. So, yun, yung idea na magkaroon kami ng meat shop, yun po ang pinorsyo namin ni Kabeng Roger. Kahit medyo matagal na matupad. Aww. Pero ang pagplano kasi, mga kagandang buhay, nasa proper timing. Tapos, nasubaybayan din ninyo, naka-put up tayo ng mga kasamahan natin sa trabaho, naka-build up tayo ng friendship, nakatulong tayo sa mga trabahante natin. So, maraming mga challenges ang na-survive namin ni Kabeng Roger dito. Maraming na-put up na pagkakaibigan. Kaya lahat ng bagay, gaano man siya kahirap, yung knowledge at ideas, mga kagandang buhay, yung iti-treasure natin. Tapos makaproceed tayo sa isang linyada ng negosyo. Siyempre na-observe na natin eh. Tumutubo yung mga taga-Katay. Why not naman na magkatay din tayo, tsaka mag-restaurant. Lahat yan ng mga ideas ay hindi naman makakagandang buhay na on the click ay mapatupad na natin. Mas maganda pa rin yung one by one step para yung pundasyon ay matibay at pinag-isipang mabuti. So kung ano man po yung mga dapat baguhin, adjustment, ay madali na lang. Kasi kung sabaga equip ka na ng mga diskarte. So madali mo na lang makuha yung ibang mga options sa negosyo. Di ba po, mga kagandang buhay? At lagi ko rin pong sinasabi sa inyo na ang pinakamahirap na parte ng negosyo ay ang pag-manage ng tao. Aww. Grabe, mga kagandang buhay. So, napaka-bless po natin kung makakita tayo talaga ng tao na magaling at saka loyal, tsaka may magandang loob at saka pure heart talaga, mga kagandang buhay. Oo, napaka-bless natin yan. So, lahat po yan, himay-himayin natin, mga kagandang buhay, for the meantime. Dahil series naman ito, sabi ko sa inyo, lahat yan may ipapakita namin. Pero gusto ko munang ipakita sa inyo yung ginawa nating babuyan at saka yung mga alagain natin dito. Pasilip po muna natin. Ayan na, mga kagandang buhay, yung mga baka na ikakarga mamaya. 48 lahat sila yan. Oo. Ay, nako. May struggle din kasi ako sa allergy ko, mga kagandang buhay, kaya inubo ako. Ngayon, under gamutan pa po. So, yan po yung mga alagain natin.
Ay, nako, ang kikinis nila. Paano ba naman ang sipag ng ating tagalinis, oh? Kaya makikinis po ang ating mga baka. Yun po ang ating mga alagain dito. Sabi may choco brown tayo. Oh? Yun, mga alagain natin. Diba, mga laruan yan ni Kabiyahing Roger pagka na-stress siya o namimiss niya kami doon. Mga anak niya, pupunta siya dito. Natutuwa siya sa mga baka niya. Nakakatuwa naman talaga. Bagong ligo sila dong, ay hindi pa nga nakaligo. Ini-scrape pa ni Dudong. Yan o, may ano siya, karito siya na pinaghahakutan ng dumi ng baka. Ito pa lang yung nalinis niya. Ini-scrape niya. Hello! Ay, katuwa yung mga baka. Dito madumi pa. Trabahuhin pa ni Dudong Nelson. Ang dumi pa nila. 8 pa lang ng umaga, mga kaganabuhay. Ito naman yung baka doon sa likod, kay Kabiyahing Dani yan. Kay Kabiyahing Dani. So, at least kada sweldo ni Kabiyahing Dani, bumibili siya ng feeds dyan sa alaga niya. December yata niya yan ibenta. Yun. Ito yata yung nabili natin no na ano ba? Holstein Brahman. Grabe. Hello. Ayun ang ating mga konting alaga dito. Patining ni Kabiyahing Roger. Mga alagain. Maganda naman talaga yung pinapala lang talaga para maipon. Yung dumi ng baka magawang abono. Tingnan natin yung babuyan dito ni Kabiyahing Roger. Hindi kami bumibili dito ng buhangin, mga kagandabuhay. Naghahakot lang kami ng buhangin. Yung mga alagain yan. Naku, ito na. Ito na, mga kaganabuhay, ang pinagawa pong kulungan ni Kabiyahing Roger ng mga baboy. Yun, wala pang bubong. Wala pa siyang bubong, mga kaganabuhay. Yun. Wala pa siyang bubong. Dalawang butas pa lang po. Yun. Tapos pwede pa pong ipatuloy dito. Pwede pa. So may ilang taon pa ba tayo dito sa 3 years pa yata yung ating kontrata dito. Kaya, may septic tank naman dito. Yan lang po ang tandaan natin, mga kagandabuhay, pag nag-alaga po tayo ng baboy, i-sure po natin na magkaroon tayo ng septic tank. Ayan. Huhukayin yan. Dito napakalawak pa ng lugar. Nakaslide po Ang kaabang-abang po talaga, mga kaganabuhay, paggawa namin ng babuyan doon sa may area natin doon sa Aklan. Kasi may swimming pool talaga yun ang baboy, flowing water pa. Wow! Ayan dito. Wala rin namang problema dito sa tubig. Dahil malaki po ang tangke ng tubig natin. Tsaka masarap po ang tubig. Ayan po yung tangke ng tubig natin, Yan. So, tabi talaga dito sa, natin, kulungan ng baboy. So, ayan, mga kaganabuhay. Yun sana, lalagyan pa, kaso, wag na dyan, doon na lang, dugtong na lang dito, para mas okay. Marami pa naman ditong space. At saka kung may septic tank po, mga kaganabuhay, hindi na po masyadong maamoy. Oo. Dakutin lang yung mga dumi. Dakutin lang. Ito, pag may baboy na to, dakutin lang yung dumi. Kasi makinis naman yung pagkakaano nila, Pagkakagawa, dakutin lang, tsaka yung tubig lang talaga pumupunta sa ating septic tank. Yun. Para kung tag-ulan, hindi po malangaw, hindi po mabaho ang ating area. So, I'm sure marami na naman pong mai-inspire sa ating pong farming journey dito sa baboy natin. Kasi
sa mga OFW dyan, sa may mga ipon-ipon, kahit di ka naman OFW, maganda talaga engage in farming. Kasi pagkain yan. Magandang market sa pagkain. Sa cloth industry kasi, mga kaganang buhay, ang tagal pang masira yung damit. Pero sa pagkain, pagkatay mo ngayon, bukas wala na. Oh no! So, medyo challenging po ngayon ang pamimili ni Kabiyahing Roger ng mga baka. Yan. Actually, mga kagandang buhay, may pupuntahan po kami mamaya. At yan po ang reason kung bakit po napasugod po ako ng 10 oras po na wala pa talaga sana sa plano dahil si Engineer Noynoy po at saka si Tracy, habang nagpapagaling po ako sa aking sakit, ay mamanhikan sa July 5. Actually, hindi ko alam kung kailan ito ma-upload, itong video na to. So, July 5 ang schedule. Hindi ko lang alam kung mamumove pa, depende po sa pag-ayos namin ng problema. Ang problema po na reason kung bakit nandito po ako ngayon kahit dahil malayo po talaga ang Aklan, alas 7 ng gabi, hinatid po ako ni Manager Bio sa Dumanga Sport at dumating po ako dito alas 4. So nakatulog siguro ako mga 2 hours lang, mga kagandang buhay. So hopefully, by the guidance of the Lord, mga kagandang buhay, lahat po ng mga problema, kailangan harapin po natin ng tawag dito, kalmado. Kasi pag kalmado po tayo sa pagharap ng ating mga problema ay hindi po nadadagdagan ang problema, bagkus po ay nakahanapan natin ng solusyon. Kasi yung mga tao po na hindi kalmado sa pagharap ng problema, sila po yung mga taong guilty. Alam naman po nilang kailangan nilang mag-counterpart, kailangan nilang magsinungaling, kailangan nilang maghanap ng paraan para maging kapanipaniwala sila. Pero iba po talaga yung peacefulness sa mga tao pong alam na wala kang kasalanan, wala kang inagrabyo. Iba po yung peace of mind. May inner peace ka po, mga kagandang buhay. Kaya yan po ang rason kung bakit kalmado ka lang. Oo. Tingnan ninyo yung mga iba na nagpapadala sa galit. Kasi nga, naggagalit-galitan na lang sila para po sabihin na may laban sila. Pero ang totoo, sila po talaga ang guilty. Shocking revelation po ito, mga kagandang buhay. Kasi di ba, marami na rin ang gustong sumama sa team, pero si Kabiyahing Winnie lang po at si Kabiyahing Nalon ang medyo tinanggap talaga natin ang walang pag-alinlangan. Hindi naman po tayo perfect, pero grabe po. Kaya masasabi ko lang, pag nagbigay tayo ng tiwala, huwag nating ibigay lahat. Oo, maging mapagmatyag pa rin po tayo. So, sa lahat ng mga vlogs ko, mga kagandang buhay, lately, si Nalon po ay, di ba, nagpagaling din sa kanyang, parang wala kasi, mahirap kasing gumaling yung kanyang, parang chronic na rin siguro yung arthritis ni Nalon. Matagal talaga siyang nagpagaling din. Tapos, pinalipas niya rin siguro yung mga time, mga kagandang buhay na parang sumasablay na yung mga sipat niya. Oo, so si Kabiyahing Winnie, siya po ang, at si Kabiyahing Roger, si Kabiyahing Lilan, siya po ang mga nung sumunod na sila ang nakikita nating sumisipat sa ating mga vlogs, di ba po? So, nakita natin si Lilan na matalino din namang komprador. Tapos, natalo si Castor doon ng nabili niya sa farmer doon sa Luzon. Natalo siya ng 50,000. After na natalo, mga kagandang buhay, si Castor, nako, yung yung nagpuntahan yung mga taga Mindanao na, di ba, na-expose ko yung maraming komprador na taga Mindanao. Medyo nagmahal ng konti ang baka nun, natalo si Kabiyahing Roger. Sumunod si Kabiyahing Roger, mas malala pa dun sa talo ni
ni kabiyahing Castor. Tapos, natalo din po si Lilan, yung pangatlong trip, mga kagandang buhay. So, hindi ko pa po natingnan kung ano na po yung recovery ng biyahe pa nila ulit. Oo. Pero syempre, nakasurvive pa rin po sa ano natin, sa mga expenses natin, yung bumalik na pera sa atin. Gawa na may backload naman nga tayo. Kasi sa negosyo, wag po nating hanapin yung lagi tayong panalo. Maging kontento lang po tayo. Oo, at least mga kagandang buhay, yung hindi talaga nawawala yung puhunan natin, bumabalik. Ayun. So, yung recovery naman po ng kay Kabiyahing Winnie ay na-broadcast ko naman po na binigyan natin ng kwintas kay Kabiyahing Winnie. Token, mga kagandang buhay, nagkakahalaga yun yan ng 80K. At hinanap ko pa po yun, mga kagandang buhay. Parang medallion po siya, yung parang malaki talagang bilog, tapos malaki yung dito niya. Kasi marami na rin ngayong medyo hollow ba na mga chain. Tapos binilan ko siya ng rimatado doon sa Maynila sa mga ano natin, mga tawag nito, maasahan talaga na source. Oo, kung saan tayo bumibili, hindi tayo niluloko. Rimatado siya para medyo ano siya, sulit, mga kagandang buhay. Kaya medyo maganda yung kwentas na token of appreciation po sa mga binigay din na effort ni Kabiyahing Winnie sa atin pong negosyong itong livestock buying for slaughter. So, yun nga, nakakagandang buhay, umuwi noon si Kabiyahing Roger at nakita naman ninyo sa ating mga vlogs. So, doon na nagkaalaman at doon na nag-umpisa na may malaman tayo na pasabog dito po sa ating pagbabaka. Nakakalungkot, nakakagandang buhay at di ko na patatagalin, sasabihin ko na sa inyo. Babalik na po tayo sa kubo habang nagkukwentuhan po tayo mga kagandang buhay kasi malalaman din ninyo ito dahil mamayang alas 9 meron po kaming sumon. May sumon po si Kabiyahing Winnie kay Kabiyahing Roger, dito po sa Hibaiyo. Bakit, mga kagandang buhay? At merong likramo si Winnie kay Kabiyahing Roger. Ano ba ang naging umpisa? Bakit nagkaganito? Dahil nakita naman natin sa ating mga vlogs na maayos naman ang pamalakad natin sa ating negosyo, sa ating pakikisama kay Kabiyahing Winnie. Bakit? Bakit merong likramo si Kabiyahing Winnie kay Kabiyahing Roger? At ano ang naging umpisa? Ano ang pasabog na malalaman natin ngayon na maaring mapiktuhan ang ating negosyo? So, mga kagandang buhay, kasama natin ngayon si Kabiyahing Roger kasi tanungin natin siya kung paano nagsimula itong mga bagay-bagay na to na hindi natin inaasahan. No? So, paano nga ba talaga Kabiyahing Roger nagsimula? Ano ang punot dulo nito? Ang una, sa atin dyan mga subscriber dyan, no? Morning sa inyong lahat. Nag-una to kasi yung umpisa, si Winnie, kasi ang issue ka Winnie. During time, nga niya ka, anhi ka dire, dito ka, noong May, second week of May. Oo, second week of May. Second week of May. Tapos nag-release ka kawin ng kwarta nga 800,000. 800,000 yung binigay ko. Tapos yun ay 800,000 yun. Tapos following days, kumuha siya sa akin ng 600, which is 1.4. Dahil sabi na Winnie, mayroon daw siyang bakang yung babayaran. Tapos yung pinadala niyang baka noon, nasa record po ay 23 piraso. Sinuma ko po yung 23 piraso. Sinuma ko, bakit nangyari yan? Dahil alam ko, short siya ng mga
almost 200,000 plus. Nananong ko siya ngayon kung saan itong pera. Sabi niya, mayroon pa daw siyang baka doon na natira. Oo. Yeah. Yun ko, sige, considering yon dahil doon nag-umpisa ang aking pagdududa. Tapos, in the third week of May, continuous yung lista. Continuous naman yung aming kanyang pamimili doon sa bundok. Nagbigay ko sa kanya siguro kung nasa lista mga 800 something. Na naman, panibago. Panibago. Tapos yung baka niya, nasa mga 18 yata. Ang baka niya, hindi ko magkamali, basta hindi naabot ng 20. Tapos, nandun na naman. Tapos sabi ko, nag-report siya, hindi naman sa tao ko na siya tumatawag, hindi na sa akin. Dahil nung unang days, nagdududa ako dahil pinasubaybayan ko yung attitude niya. Ito lang tapos sabi niya, mayroon na siya daw baka doong 12. In the following days, nag-follow up naman ako. Muwen, ilan na bang piraso baka mo? Sabi niya, boss, siyam. Sabi ko, paano nangyari? Dahil nung isang araw, nag-report ka, 12. Tapos, ano bang nangyari sa atin? Bakit ganong reporting mo? Tapos, pag another day, tapos report ka naman ng siyam. Sana yung 3. Sabi niya, nandoon pa kasi may-ari. Sabi ko, ang kwarta na andyan sa'yo, bastante yan. Kahit sabihin mo pang bumili ka ng 20. Opo. Tapos nung following day, sabi niya sa akin, gano'n na nga, nung baka, sa madaling sumada, yung back short na naman siya. Tapos the last week of May, tapos nagsuma kami, nasa short siya kuha. Mayroon siyang short, almost 200,000. Tapos sige, sabi niya, nandun daw sa bukid yung baka na yan. Tapos, continuous yung negosyo namin, na mayroon siyang, nagdududa na rin ako. Kaya ko siya ngayon. Parang, sabi ko nagsabi ko sa kanya, hindi naman pwedeng, sabi niya kasi, mamili daw siya, marami daw tanyag, marami daw pasipat. Sabi ko, pasipat ka dyan. Kung marami kang pasipat, ibig sabihin, yung report mo sa akin 12, tapos naging siyam na lang. Bakit kung maraming pasipat dyan, usually ang ginagawa natin, bayad na yung 15 baka na yan. Sa pera ko sa'yo. Kung 15. Tapos yung baka niya, siyam lang daw. 14. During 14. time. Tumaas na. Last week, first week of May. Biyahe pa kami first week of May. Pero yung connection kasi niyan, last week at saka first week, medyo nag-connect ba? Kaya hindi kami nakapuno dahil ang baka medyo konti na rin at saka mahal. Last week of May, nung sumada ko, yung pira short pa siya. Short siya ng higit siguro 200. Tapos sabi niya sa akin, boss, uwi kasi ako ng 9. Sabi ko sa akin sa 9, which is ano yan, bala ko umuwi ng 9. June 9? Dahil maglo-loading sa time na yon. Maglo-loading tapos... Maglo-loading kami mga 10 o 11. Sabi ko, uwi ako dahil may important kasi na bagay. Kaya ang anak ko, medyo tumawag, masakit daw yung mga tawa niya. Sabi ko, uwi na ako. Kailangan ka ng anak mo. At the same time, magpagawa ng babuyan, ma-instruction yung contractor natin. Mayroon ding opportunity doon na mayroon tayong nakikita mga potensyal na pwede pakitaan sa clan. During time, nandun ako. Dahil hindi pa yan, nung Sabado na yon, na-short na siya sa akin. Tinatanong ko siya, bakit ka kukuha pa ng kwarta sa akin? Maglo-loading na tayo. Na mayroon ka namang pera pa ako dyan. Sabi niya sa akin. Maraming tanyag. Mayroon pa ako doong 5 sa bahay. Ay kulang na ang pera natin, almost 200. Sabi niya, hiraman mo ako kay Ali, ako na lang mag-porsyento. Sabi niya, ganun. Laging ganun sinasabi niya, no? Kasi Sabado. Walang mangko. Ngayon Sabado, sabi ko kinungali, nung Sabado na yon, Ali, pabilyar, nung hiram ko ng 200 nung padala kay Winnie sa bundok dahil kulang na yung pera niya, which is
Mas palagay ko naman, sapat yung pera niya para sa loading na yun dahil 14 baka lang yung sa kanya. Ang nabigay ko siguro sa kanya, mga 700 plus, tapos may 200 cash pa, mga 900,000. Yung pera niya. Sabi ko, kulang pa yan. Mas short siguro siya noon, mga higit sa 200 or more or less. Tapos sabi niya, boss, sige, kay mupuli man ka, ako ang mamili kasi sa bundok. Hiraman mo ako ng pera kay Busali. Expect siya mas malaki ang hiramin mo. Sabi naman Busali, ubos na yung pera ko diyan. Kasi wala akong pera ngayon dahil Sabado rin. Sabado at tiniram din ni Boss Jemer. Tapos sabi niya sa akin, na si Roylan, yung bata-bata niya, dahil nga, kinulit talaga ako ni Winnie. Kinulit ako niya na magkuha siya ng another additional pera. Kasi ang nakabase lang naman ang pagkuha niya ng pera, kung pila din yung baka niya. So ibig sabihin, klaruhin lang natin, cash to cash talaga yung mga baka. Ano natin, sobra pa yung pera binibigay natin kay Winnie. Tapos umiram ako kay Roylan, ang sabi ko sa'yo, mga 250 dahil in-report ko man sa iyan. Umiram ako noon dahil yung 250 tapos ginastos sa loading iba, pera. Nabigay ko sa kanya 200. Nabigay sa 50, ginastos ko dito sa pag-loading, Kurodo. Tapos may natira pa ako, may pera pa ako sa bag. Tapos yung time nag-uwi ako, tumawag si Winnie. Mga pizza, malis ako dito 9. Nag-loading siguro 10 o something like that 10. Tumawag siya sa akin, sa naalala ko lang, ang pizza, June 13. Sabi niya sa akin, boss, sa ilang ka uwi. Sabi ko, yung anak ko dito nasa ospital. Sa ospital. Tapos baka matagalan ako ng mga 3 days o either more 3 days pa. Dahil mayroon din ako dito gagawin. Ang tawag na siya sa akin, nagpanik na siya, parang iba na yung boses niya. Ay sabi ko nga, bakit, ano bang problema? Bakit, pwede naman tayo munang mag-slow down kasi wala pa naman ang truck. Kakaloading pa lang. Kakaloading lang natin, wala pa po dyan. Kaya pwede pang hindi muna tayo mamili kasi Hindi boss, kaya marami daw maraming tanyag talaga. Yun ang palagay niya, marami daw siyang Maraming na-offer sa kanya. offer sa kanya na doon sa bundok, tanyag. Sabi ko nga, matagal-tagalan pa ako. Siyempre, mayroon pa naman akong pera dyan sa'yo. Yan muna pa pamili mo. Sabi niya sa akin, may nabili na akong 5. Sapat na yung pera mo sa 5. Kaya kailangan kong pera para bili ulit. Sabi, saka ka na lang mamili kung nandyan ako. Yan ang sabi mo, stop muna, pahinga na rin siya. Sabi mamili kung nandyan ako. Tama mo na yung baka dyan. Kasi kakaloading pa lang, so hintayin tama ka ang na baka dumating, dyan. stop muna yung pamimili. Pahinga ka, Tapos, pahinga siya. Mga 14, 15, dira si Bira ang tawag. Tapos sa June 15, nagsabi na siya sa akin. Nag-ano siya sa akin, nagsalita na tungkol sa kanyang problema. Doon na po, Doon po lumabas. nalaman namin ang problema. Ang problema niya na mayroon daw talaga sobrang dami daw niyang utang. Tapos, bakit nagkaganon samantalang ang pera ko, sobra pa nga sa'yo. Yung pera ko, Every pamimili every niya. week, every pamimili natin, every trip, kompleto naman yung pera natin. Actually, si Winnie, naghihintay talaga yan. Halimbawa, pag nag-loading tayo mga Lunes, ganyan, naghihintay talaga yan na maka-withdraw tayo. Kasi yung pera natin sa baka, pag nagbayad si Sir Manny doon sa Batangas, through BDO, pinapapasok ko siya sa Metrobank, and then Metrobank yung cheque mo. Oo, kasi nga wala kang BDO na cheque, at saka dati naman kasi, pinapahulog natin sa Metrobank. Pero sabi ni Sir Manny, mahirap daw, hindi siya VIP sa Metrobank, ay sa ano talaga siya, sa BDO. That's why nag-open account tayo sa BDO. Tina-transfer natin para ma-withdraw mo dito. So, 1 million ang padala niya, 1 million din ang withdrawal mo dito. Recording talaga yan na iniikot natin. So, si Kabeng Winnie, naghihintay talaga yan ng release mo sa pera sa kanya. Pag ako kasi nag-release, tag 800, tag 600, ganyan kung ako mag-release pag dito ako. Mag-release ko sa kanya, 200 lang. Tapos balik na naman siya dito. Balik naman siya dito. Which is nga,
Inakuha ko lang talaga dahil nagdududa na ako. Kasi may mga rumors ka nang May mga rumors kasi sa akin rinig. narinig. Sabi ko, Dami daw niyang utang sa kawawa bukid. naman ako nito, mangyari. Pero ngayon, may natira talaga siya sa akin na to almost 300,000 as kanya pa. Magani sabi ko, May short pa siya sa short atin. Sabi ko nga, paano mangyari yan na nagkautang tayo? Kasi boss, ganito, rolling daw niya. Katuwiran daw niya sa akin, bilhin niyang 80 daw, lista niyang 60. Bilhin daw niya doon ng 60, ninta niyang 550. Sabi, Yan no? ko, hindi ko na yan sa clown. Hindi natin alam yun. Hindi natin, sana naging totoo ka. Sana naging tapat ka sa amin in the beginning. Na may problema ka Sa umpisa pala. pa lang. Sa umpisa pa lang. Dahil yung umpisa natin ito sa negosyo natin, kasi ito livestock, selling, buying. Umpisa natin dito, mayroon talagang capitalization. Malaki. Tapos mayroon naman tayong mga losses talaga actually. Losses talagang behind natin, declare tayo losses. Tapos ngayon, paano mangyari yan? Paano mangyari na nagkaroon ka ng utang na ganyan? Samantalang, lahat ng mga baka na dinideliver niya dito, bayad. At ang lagi niyang sinasabi, pag wala siyang pera, hindi nagpapautang talaga ang farmer. Kaya, pag wala tayong binigay na pera sa kanya, hindi rin siya naghahanap ng pera sa bukid. Hinihintay niya talaga na, kailan pa ba maghulog si Manny? Di kulit ng kulit tayo kay Manny. Tapos pag hulog ni Manny, tatawag ka sa akin kung nandun ako, transfer mo naman sa Metrobank yung hulog ni Manny. May hulog siyang 800,000, kahapon naghulog na 1 million. Ita-transfer ko naman sa ating account sa Metrobank para ma-withdraw mo dito. Ito siya, kung nag-umpisa siya sa kasinungalingan, o nag-umpisa siya sa iyang utang, which is a number of double digits, sabihin natin na million daw yung utang. Sabi ko, imposible. So ngayon, mga kaganang buhay, ano ba talaga ang totoong kwento dito? Ano ba talaga yung totoong sitwasyon ng kalagayan ni Kabiyahing Winnie sa financial, which is cash naman po ang pagbili niya ng mga baka galing sa amin. Paano niya niruling yung mga sinasabi niya. Kaya ngayon, meron kaming schedule sa barangay para po ayusin ito. Sa susunod na episode, mga kaganang buhay, abangan ninyo ang revelation pa kung himay-himayin ang mga bagay, Kabiyahing Roger, kung bakit nagkaroon ng utang sa mga tao si Kabiyahing Winnie. Yun na, bigla rin ako. Ako'y nalungkot din, nabigla. Nakakabigla. Nabigla ako dahil nga sa katotoo lang talaga, sino ba magpapautang sa'yo na hindi naman kakilala? Either kung doon sa kanila, dapat pinautang siya, na kung pautangin din ninyo ang tao, sigurado mayroon niyang tinatawag na value. Bigyan siya ng, yung ano kasi, Kung kaya lang niya bayaran. kung kaya lang niyang bayaran, yun ang mautang niya. Yun yan kasi, mayroon niyang kung magpautang sa napakarami, ibig sabihin, behind the story, hindi ko na alam kung anong purpose. Yeah. Baka mayroon nangyayari dyan sa bundok na hindi maganda. Kasi, baka overpricing, whether anong nangyayaring transaksyon, hindi natin alam yan. Kaya, ngayon, dahil nagreklamo sila, mayroon na tayong utang, wala naman tayong kalam-alam dahil hindi naman tayo pupunta sa bundok. Kaya sagutin natin yung... Sagutin natin, Kabiyahing Roger. Sa susunod na episode, mga kaganang buhay,